Okay, here we go guys. It's day 14 out of 30 na ating 100 push-up challenge in 1 month. Okay, so today, I improvise my 100 push-up challenge. So instead of just doing it in a normal push-up or the regular push-up, I decided na mag-add up ako ng decline push-up. So para mapukusan din natin yung shoulders and upper part ng ating chest. So katulad nung active pa ako sa exercise, this is what I also do para ma-improve lagi yung torso part ko na mas maganda siyang tignan. So if you want to have a static build muscle, syempre hindi dapat mawala talaga yung decline push-up. And then follow up by the regular push-ups. So parang David Laid style kasi kapag ka nagbe-bench press siya, inuuna niya lagi yung upper part ng kanyang chest and then dito naman sa regular lang na bench press yung kasunod niya. So yun yung pinaka-pinopokusan niya more than sa paggawa ng dips or mag-focus dito sa lower part ng kanyang chest. So it's been 14 days na since ginagawa ko to. So technically nakikita niya na unti-unti na uling nag-a-adapt yung katawan ko and then mas nagiging mabilis na ako sa pag-push up. Gusto nga para magpakitang gilas ng master ko, yung partner ko sa aking business online as trader. Sabi niya, kasi di na siya nagpo-push up pero nag-workout sila ng tito ng girlfriend ko and then madalas sila mag-bench press. So ayun, nakita natin dyan sa video. Hindi niya alam na abot siya. So, kung bibilangin nyo is, challenge siya ng kapatid ng girlfriend ko na gawin yung 30. But, kinulang yung bilang niya. So, straight 20 na yung nagawa niya. So, I believe kaya niya pang lagpasan yun, no? So, balik tayo. Sa third set ko, ginawa ko is decline push-up again. Parang sinalitan ko lang siya ng decline, regular. Din sa part na to, syempre mas intense talaga yung decline push-up na natungtong yung paa kaysa sa regular push-up kasi more weights yung kailangan mong i-push paangat. Unlike kapag nasa normal ka. Kasi dahil sa gravity, syempre nakataas din yung paa mo, yung katawan mo, mas more yung weight na dinadala mo every time na nagkagawa ka ng reps. Time. Baka may tumulit. Wala, hindi nakita ko kanina. Ha? Nakita ko. Cut mo na lang. Okay lang yan. Ay, nasa na yung listahan ng cobra natin? Bakit? Okay, now for this Nilista mo na yung fourth set, dalawang ko yan. medyo madali lang sa akin sa simula. Pero paglagpas niya ng 10, diyan ko na naramdaman. Kasi sinayos ko yung posture ko, mas pinukusan ko kung natama ba yung ginagawa ko. Because trust me, iba yung epekto kapag ka tama yung posture, tama yung ginagawa mo na position and angle kapag ka ginagawa mo na maayos yung regular push-up rather than you're just doing it to perform pero hindi naman tama yung posture or yung pag-perform mo. So after ng 4 sets na yun, 2 sets para sa decline and then 2 sets para sa regular push-up. Nagpahinga ako dito kasi inahanda ko na yung sarili ko sa finisher ng workout for today na 100 push-up challenge. So ito siya sa round 5. 5 incline diamond, push-up, tas 5 incline na normal lang, yung vicious sa floor. Tapos susundan ko siya ng 5 push-up na decline and then 5 normal push-up as finishing. Sasabihin lang naman, may, kakainteng. So sa mga nakaraang exercise natin, napapansin ko mas iba yung tama niya ngayon kasi syempre hinaluan ko ng mga bagong variation, mas harder, and then I think is makakatulong din naman sa akin para mas ma-improve ko yung calisthenic skill and strength ko. Totoo lang, sobrang sakit na yung chest ko ng mga time to, pati yung shoulder ko, yung tricep ko, grabe nanginginig na yan, hinawak-hawakan ko. Kasi I really feel it.
sobrang init nung pakiramdam ko dyan. So ayan, pinipilit ko na lang talaga yan dahil kailangan ko talaga matapos tong challenge na to. Di lang dahil para sa inyo, sa views, di lang dahil para sa ma-perform ko lang, but para ma-improve ko din yung sarili ko, syempre, para pa rin sa inyo. And then, last one, yun. So, nag-flex pa. Thank you for watching. Bye.